Magandang araw mga ka-Express Info. Ito talaga ang talagang ginulat ni Kai Sotto ang buong Pilipinas dahil kahit hindi naglaro si Kai versus Taiwan, ay siya pa ang nag-trending sa lahat ng mga social media platform sa talo ng Gilas kagabi. Malaking bagay ang talo ng Gilas dahil na-realize ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling ni Kai. Nawala na parang mga bula ang mga bashers ni Kai sa isang iglap and the narratives has totally changed. Sa kabila ng hindi paglahok ni Kai sa laro laban ng Taiwan, naging trending na kaagad siya sa social media. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang suporta at interest ng mga Pinoy sa kanya. Kahit na wala siyang aktibong contribution sa laban, maraming fans ang na-excite at nagbigay ng kanilang suporta sa kanya online na nagpapakita ng malalim na tiwala sa kanyang potensyal. Dahil sa mga positibong reactions ng mga fans, nawala na rin ng parang bula ang mga bashers na dati ay pumupuna sa kanya. Naging malinaw na kahit na sa isang sitwasyon kung saan hindi siya aktibong naglaro, nagkaroon si Kai ng malaking impact sa opinyon ng publiko. Sa huli, ipanikita ni Kai na ang kanyang impluwensya ay hindi lamang nasusukat sa kanyang performance sa court, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan na mag-inspire at magbigay ng pag-asa sa mga kabataang Pinoy. Para sa Express Info, it is a vindicating feeling dahil lahat ng mga narratives natin dito kung gaano kagaling ni Kai ay siya na rin naririnig natin after the game against Chinese Taipei. Kitang-kita kasi ang kawalan ni Kai sa opensa at depensa and it confirmed na walang makakapalit kay Kai sa Gilas. No offense kina Edo at Jomar Fajardo, pero it just happened na hindi sila 7-3, kaya gaano man sila kagaling ay si Kai pa rin ang kailangan. And it reinforces our belief na si Kai talaga ang main man ng Gilas. In fact, tayo naniniwala na irreplaceable si Kai kahit kumuha pa tayo ng mga big men sa NBA unless it's Victor Wembanyama na walang makakapantay sa mabibigay ni Kai sa team. Para sa Express Info, it is a vindicating feeling dahil sa lahat ng narratives na pinapakita kung gaano kagaling ni Kai at siya na rin ang naging sentro ng usapan after the game laban ng Chinese Taipei. Kitang-kita talaga ang kawalan ni Kai sa opensa at depensa ng Gilas. Mula sa mga analysis, malinaw na walang makakapalit sa kanya pagdating sa height, reach at overall skills. At dahil dito, nagiging malinaw na siya ang cornerstone ng team na hindi basta-basta mapapalitan ng kahit sinong ibang manlalaro. Well, no offense kina Edo at Jomar Fajardo, pero ganun talaga ang realidad. Hindi sila 7-3. Kahit na parehong may sulit performance, nananatili pa rin ang pangangailangan para sa isang player na tulad ni Kai na may kakaibang physical attributes at kakayahan na magdala ng malaking advantage sa court. Iba talaga ang naidudulot ng ganitong klaseng presence sa laro. At ang kaganapang ito ay nag-reinforce sa ating paniniwala na si Kai talaga ang main man ng Gilas. Habang marami ang umaasa sa kanya bilang future superstar, lumalabas na hindi lamang siya basta isang player, kundi isang tunay na leader na makapag-transform ng team dynamics at magbigay inspirasyon sa buong sambayanan. Well, sa katunayan, naniniwala tayong irreplaceable si Kai kahit pa kumuha tayo ng mga big men mula sa NBA, unless it's someone like Victor Wembanyama, wala pa ring makakapantay sa maibibigay ni Kai sa team. Ipinapakita nito na hindi lang talento at skills ang mahalaga, kundi ang natatanging impact at leadership na dala niya sa bawat laban. In almost 5 years, ay naniniwala tayo na si Kai Sotto ay mayroong combination of height, skill set, athleticism, and basketball IQ na worthy of being a top NBA pick. Yan ang ating paniniwala since day one, pero naging undrafted siya. Yet slowly but surely bumangon si Kai at napatunayan na kaya niya mag-dominate even against NBA-laden teams like Latvia. Kung hindi pa sana nagka-ACL injury si Kai, ay tiyak na sa NBA na siya ngayon. Perhaps kinonsider siya ng Lakers as a free agent pickup dahil kulang na kulang sa big man ang Lakers. Sa loob ng halos 5 taon, matibay ang ating paniniwala na si Kai ay may kakaibang kombinasyon ng height, skill set, athleticism at basketball IQ na pang top NBA pick.
Mula pa noong nagsimula siyang sumikat, marami na ang nakakakita ng kanyang potensyal bilang isang dominanting big man sa international stage. Bagamat hindi siya napili sa NBA draft, hindi ito nangangahulugan na mali ang ating pananaw. Bagkus naging bahagi lang ito ng kanyang mas mahaba at mas matibay na basketball journey. Kahit na hindi siya na-draft, unti-unti niya pinapatunayan na kaya niya makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na player sa mundo. Mula sa paglalaro sa iba't ibang liga hanggang sa pagpakitang gilas sa international tournaments, ipinapakita ni Kai na hindi hadlang ang pagiging undrafted para makilala bilang isang elite player. Isa sa pinakamalaking patunay nito ay ang kanyang performance laban sa Latvia, isang NBA-laden team, kung saan ipinapakita niya ang kanyang dominance sa kabila ng bigat ng kalaban. Kung hindi lang sana nagkaroon ng ACL injury si Kai, maaaring iba ang takbo ng kanyang career ngayon. Ang injury na ito ay naging malaking balakid sa kanyang development, pero hindi siya natinag. Patuloy niya pinabubutihan ang kanyang laro at pinapalakas ang kanyang katawan at pinapataalas ang kanyang basketball IQ upang patuloy na umangat bilang isang world-class center. Sa kabila ng kanyang injury setbacks, marami pa rin ang naniniwala na si Kai ay may lugar sa NBA. Maraming teams ang nangangailangan ng isang matangkad, skilled at mobile big man at isa na rito ang Los Angeles Lakers. Well, sa kasalukuyan, kulang ang kanilang depth sa frontcourt at kung nagkataon na si Kai ay fully healthy at available, posible sanang kinonsidera siya ng Lakers bilang isang free agent pick. Ang kanyang taas at presence sa paint ay malaking tulong sa isang team na naghahanap ng rim protector at rebounder. Well, hindi imposible na sa mga susunod na taon ay may mga NBA teams na makapansin muli sa kanya. Ang kanyang patuloy na pag-improve sa international leagues, lalo na sa Japan B-League, ay maaaring maging stepping stone niya para makuha ang atensyon ng mga scouts at coaches sa NBA. Ang kanyang experience sa paglalaro sa iba't ibang liga ay nagbigay sa kanya ng mas mature at well-rounded na laro na magiging asset sa anumang kupunang nangangailangan ng isang solidong big man. Pero sayang at walang swerte kung kailan nakabangon na si Kai ay ngayon pa siya nagka-injury. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.